wala akong kinakampihan. Ang sa akin lang is, ito si Harry, daldal doon, daldal dito, daldal do. Nang mga malapit na eleksyon, nagpapasiklaban na naman sila. Oo, pero pag during the time of crisis, lahat sila nagtatago. Malapit na eleksyon, papasikatan na naman yan. Andyan na naman si Cayetano, andyan na naman kung sino-sino, andyan na naman si Harry. Tingnan niyo po itong nakaraang panahon. Si Harry, basher ho ng Duterte yan. Nung ginawa siyang spokesperson ng Malacanang, hindi na ho siya naging basher. Naging aso na siya ng Malacanang. Ngayon, binabatikos niya ang administrasyong Marcos, hoping na baka bigyan din siya ng pwesto katulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso hindi siya pinapansin ng administrasyong Marcos. Alam mo, Harry, sawa na yung tao eh. Hindi ka ba naawa sa mga Pilipino na isusubo nyo sa isang rally kung saan hindi naman alam ng ibang Pilipino kung ano yung pinaglalaban nyo? Wala naman talaga kayong pinaglalaban eh. Ang pinaglalaban nyo, yung sariling interest nyo. Yung sinasabi nyo, imimisal tayo ng China, hindi ho yan totoo. Alam ng China sa sarili nila at hindi sila bobo na kapag ginawa nila yon, yun din ang wakas nila. Kung talagang ang China ay magmimisal, binomba nga ng South Korea yung China eh. Ba't di nila nagalaw? Ang China, bully lang hanggang sa salita. Hanggat kaya nilang mambubuli yan, pero sa totoo, walang bayag yan. Hindi niya kaya magpalipad ng missile, puro testing lang yan. Ito namang ibang mga senador, tatakutin pa yung Pilipino dahil ikamang China yung magpapalipad ng missile dito sa atin. Hindi mo totoo yan. Dahil alam ng China kapag ginawa niya yun, wakas na ng mundo. Pati ba naman yung issue na yan gagamitin nyo para takutin nyo yung mamamayang Pilipino? Para magkaroon kayo ng personal gain, para maisakatuparan nyo kung ano man yung mga pansariling kapakanan pinaplano ninyo. Maawa na kayo sa bayan natin. Bakit di na lang tayo pumunta? Hayaan na lang natin ang gobyerno na gawin ng gobyerno kung ano yung nararapat niyang gawin. With regard dyan sa mga Amerikano nagtayo ng mga base dito sa atin, siguro wala ho kong kinalaman yan eh. Pero ang alam ko, yan ay kasunduan ng gobyerno sa gobyerno. Bakit hindi nyo hayaan na yung gobyerno gawin niya yung gusto niyang gawin? Gawin niya kung ano yung nararapat niyang sa tingin niya ay nakakabuti para sa atin lahat. Di ngayon kung sa tingin nyo yung nakakasama, di hintayin nyo hanggang doon sa matapos yung kanyang termino at wag nyo nang iboto kahit isa man sa salin lahi niya. Di madala na kayo. Pero kung sa tingin nyo, hayaan nating magkaroon ng resulta. Kung may maibubungang resultang maganda, din ipagpatuloy natin siya. Biruin nyo, hihikayatin nyo yung tao na kesyo magtirik ng kandila, kesyo In what sense? Yung ibibili nila ng kandila, ibili na lang nila ng isang latang sardinas, di ulam na nila yun. Marunong ba kayong mag-isip? Sawa na ho yung Pilipino, sawa na ho yan, hihilahin nyo dyan sa rally, hihilahin nyo sa EDSA, mabobomba ng tubig, magugutom. Ito namang si Juan de la Cruz, di naman alam kung ano yung ipinaglalaban. Para sa'yo yan, Harry Roque. Wala nang naniniwala sa'yo, Harry. Wala kang supporter eh. Alam mo, kaya lang may bumoto sa'yo dahil tumikit ka kay Bongbong noon eh. Nung eleksyon, kaya ka nagkaroon ng boto. Pero kung hindi ka tumikit sa kanya, bokya ka, walang boboto sa yung senador. Ako, wala akong tinikitan. Independent ako, 5 milyon ng boto ko. Yun ang totoong may supporter. Hindi katulad mong bayot ka. Wala ka nang ginawa kundi ngumaungaw kahit kaninong administrasyon. Hoping ka na mabibigyan ka ng posisyon ng gobyerno. Kaso hindi. Kasi sawa na sila sa baklang bobong katulad mo. Sabihin mo, binabatikos kita. Sabihin mo, masama sinasabi ko sa'yo. Bakit yung sinasabi mo sa presidente at sa gobyerno natin, hindi ba masama? Bakla ka, bayot ka. Sasabihin mo, may didemanda mo ko, libel. Bakit ikaw? Sinasabihan mo bangag yung presidente, tama ba yan? Hindi ka lang nabigyan ng pwesto, bangag na yung presidente? Ang bobo mo, Harry. Magising ka. Demanda mo ko kung gusto mo. Gusto mo, magsuntukan tayong dalawa. Laban ako dyan. Sanay ako dyan. Baka pag ikaw nakulong, pag tinubig yung puwet mo sa kulungan, hindi mo kaya. Ako, nung nakulong ako nanunubig ng puwet doon. For God's sake, binoto ng tao yan. Hindi yung nandiyan kayo nagngangangaw-ngaw, itutwist niyo yung utak ng tao, kesyo ganito. For God's sake, for Harry Roque, sumuporta ka naman sa gobyerno nang hindi ka nila binibigyan ng pwesto. Di ba? Style mo, di ba? Binanatan mo na ng Pangulong Duterte. Bakit mo binanatan? Para mabigyan ka ng pwesto. Nung binigyan ka niya ng pwesto, naging tuta ka na. Ngayon, tumakbo ka senador, natalo ka, katikit mo yung presidente, hindi ka binigyan ng pwesto, binash mo, bobo mo. Pero kaya ka nagkaroon ng boto dahil sinuportahan ka ng mga Ilocano, dahil katikit ka ni presidente, talo ka pa rin. Ibig sabihin, wala ka talagang boto. Napilitan lang yung mga Ilocanong bumoto sa'yo dahil katikit mo si Bongbong Marcos. Ako, wala akong katiket. Independent ako, Harry Roque. Pero 5 milyon yung boto ko. Yun ang may tunay na supporter, gonggong. Mas marami nga boto ni Roque sa akin. Totoo yan. Pero independent ho ako. At wala akong partido.
si Roque kaya nagkaboto, binoto siya ng 9 milyong Ilocano dahil dala-dala siya ni Bongbong. Si Harry Roque, binoto ng 8 milyon o 9 milyong Ilocano. 7 milyon, sabihin na natin, na Ilocano dahil dala-dala siya kandidatong si Bongbong Marcos. Kung tumakbong independent yan, sa tingin mo may bumoto dyan? Ako independent, wala akong partidong nagkarga sa akin. 5 milyon yung boto ko, Harry. Pwede mong i-check sa Google yan, bobo. Ang sa akin lang, bigay ka ng bigay, batikos ka ng batikos sa gobyerno. Bakit? For God's sake, ako kahit anong gobyerno, presidente nagdaan, sinuportahan ko yan. Bakit? Karapatan nila. For once and for all, we have to support the government na binoto natin. We choose a government. Suportahan natin. Kahit na sinong presidente maging presidente dyan, kahit si Jose Rizal lang inilagay mo dyan, ilulukluk mo tapos babatikusin mo. Paano pa makapagtatrabaho yun? Di naubos ang oras nung kadidepensa sa batikos mo, ang bobo mo. Ako hindi mula nung lumaya ako, hindi ako nakialam sa politika. Pero since naging politiko ako at naging bahagi ako ng election 2022, ng national election, at may mga taong bumoto sa akin, gusto nilang malaman yung opinion ko ngayon. Hindi po ako maka-Marcos, hindi rin po ako maka-Duterte. Pero tandaan nyo, sinuportahan ko bawat gobyerno nagdaan. Gobyerno natin yan eh. Hindi natin dapat batikusin. Dapat suportahan natin. Kung ano man yung problema ng nasa sirkulasyon ng gobyerno, hayaan yung tapusin sila. Tayong mga ordinaryong mamamayan, wag na tayong makisali. Hayaan natin, bigyan natin ng panahon na patunayan ng binoto nating Pangulo kung ano yung kakayahan niyang pamunuan ng ating bansa. Huwag tayong maniwala sa mga black propaganda. Malapit na naman eleksyon eh. Ang dami na naman politikong madaldal eh. Pero subukan mong magkaroon tayo ng crisis ulit. Nasa ang mga yan? Nagtatago sa palda ng nanay nila yung mga yan. Yan ho ang opinion ko kay Harry Roque. Isang asong kuda ng kuda. Na hoping na yung tinatahulan niya ay bibigyan siya ng pagkain. Pag minalas-malas ka, kulungan din ang baksak mo. Paminsan-minsan, bakit di natin ho suportahan yung gobyernong tayo ang nagbigay ng kapangyarihan? Kaya advice ko doon sa ibang politiko, mag-e-election na, huwag nyo namang gamitin yung nuclear na yan para takutin yung taong bayan. Para makagain kayo ng interest. Diyos ko, huwag nyo na takutin yung mga sambayan ng Pilipino regarding din sa mga missile na yan. Hindi gagawin ng China yan. Bully lang ang China pero hindi nila gagawin yan. Dahil kung gagawin nila yan, yung Taiwan. Ba't di nila magawa? Kasi talagang hindi nila kayang gawin. At takot silang gawin. Bakit? The moment na nagpalipad sila ng nuke, yun na yung wakas nila. Alam nila yun. Hindi sila bobong katulad natin. Eleksyon na naman kasi. Filing na naman ngayon September. Di ba? Akalain mo, inihikayat na naman ni Bayet yung mga Pilipino magtirik ng kandila against the government, Marcos government. Parang awa nyo na. Hayaan nyo na mabuhay ng tahimik yung mga Pilipino. Binoto nila yung Marcos administration, hihintayin na lang namin kung ano magagawa nila. Kung wala silang magagawa, pati kasalin lahi nila, hindi na natin iboboto. Ganun lang kasimple. Parang ano yan eh, ama ng republika yan eh. Yung presidente natin eh. Ikaw ba yung tatay mo, subukan mong murahin yung tatay mo pag hindi ka sinuntok sa mukha ng tatay mo. Maswerte ka, buhay ka pa. Presidente ng Pilipinas, mumurahin mo. Sasabihin mong adik. Hari. Sino matutuwa nun? Ikaw, yung tatay mo. Sabihan mo yung tatay mo na adik ka, tatay. Lumayas ka dito sa bahay namin. Baka pag hindi ka hinambalos ng tatay mo, ewan ko na lang. Subukan mo ako naging presidente ng Pilipinas, sabihan mo akong adik. At hindi ako karapat-dapat mamuno. Tapos binoto ko ng 30 milyon na Pilipino. Pagka hindi ginamit yung kapangyarihan ko, pabibikti kita sa luneta. Para wala nang tumulad sa'yo. Saan naman nakakita, pati kabaklaan mo, dinala mo sa politika. Hindi na kayo naawa sa mamamayang Pilipino. Ikaw, Harry Roque, literal na wala kang ginawa sa Pilipinas. Nahamon kita, pantayin mo yung ginawa ko. Paramihan tayo na nagawa. And yet, wala ako sa politika. Pag natapatan mo yung ginawa ko, lahat ng humanitarian ginawa ko, pag natapatan mo, luluhod ako sa harapan mo. Bakit? Di mo kayang tapatan. Kasi wala ka naman talagang ginawa. Anong ginawa mo? Ngumaw-ngaw. Yun ang trabaho mo, umatungal. Dati, inatungalan mo si Pangulong Rodrigo Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, binanatan mo ng binanatan. O, ginawa ka spokesperson, sumikat ka. Bigla. Nagkapera kang bigla. Ngayon, tumakbo kang senador. Parehas tayo, tumakbo tayong senador. O, parehas tayong talo. Pero alam mo ba kung bakit ka nagkaroon ng boto? Kasi dala-dala ka ni Bongbong.
binoto ka ng mga Ilocano. Ilan yung bumoto mo? Lahat ng boto mo halos galing sa Ilocania. Sa United Ilocania. Dahil dala-dala ka ng Pangulo natin. Ako, Harry, tumakbo ko independent. Wala akong partido, hila ko, bayag ko, nakakulong pa ako. Wala pa akong ganong advertisement. 5 milyon yung bumoto sa akin, Harry. Ano ibig sabihin nun? Ako may talagang supporter, ikaw wala. Ang supporter mo, yung mga kaalyado mo lang, nagunggong din na katulad mo. Ganong kasakit yung ikaw naman yung binabatikos ng isang katulad ko? Wala kang ginawa, kundi dumaldalat ng matikos Binoto ka ng Ilocano dahil daladala ka ni Bongbong. Hindi ka binoto ng Ilocano dahil gusto ka nila, bobo. Hindi ka gusto ng Ilocano. Naobliga lang yung Ilocano na iboto ka. Pero hindi kami bumoboto sa baklang katulad mo. Akala mo bibigyan ka ng palasyo o ng gobyerno ng posisyon dahil binabatikos mo sila? Hindi, gunggong. Hindi sila apektado sa bunganga mo. Pero kami, na malayang mamamayan na nakikinig sa mga pinagsasasabi mo, apektado kami. Bakit? Binoto namin yung Pangulo Kung ano man yung problema nila sa gobyerno, ayoko kong pakialaman yan. Ito lang si Harry kasi nakita ko lang na tahol ng tahol. Nung panahon kasi ng Pangulong Duterte, ako sumuporta ako sa Pangulo natin nung pagputok ng COVID-19. Opo. Ako po ay nagsakripisyo sa sarili ko para kahit papaano makatulong sa ating mga kababayan at ganon din sa gobyerno natin. Samantalang itong mga to, lalo na tong Harry, nagtatago to ng pandemic. Ang katwiran, may COVID, may virus. So hindi ko pinagtatanggol ng gobyerno. Ang sa akin lang, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na patunayan ng gobyernong ito kung ano yung kanyang mga pangako. Ang gusto naman natin, instant Mahirap po yun. Hindi natin makukuha yung instant. Yung instant tulong, abay makukuha lang natin sa mga katulad ko. Oo, na may ekstrang konting pera, instant tulong na maliit, pero hindi pang malawakan at hindi pang kalahatan. Napakikinabangan habang buhay ng ating mga kababayan Pilipino. Ika nga, matuto muna tayong magtanim bago tayo umani. Kung ano man yung problema nila kay First Lady, wala tayong pakialam dyan. Trabaho ng First Lady yan Bahala sila dyan. Basta ako, ang sinusuportahan ko, yung gobyernong kasalukuyan. Bakit? Binoto ko yan Binoto ko rin si Inday Sara. Bumoto ko sa loob ng BJMP sa Metro Manila District Jail Annex 2. Gusto niyo ba sabihin kung sino ang binoto ko kapwa ko senador? Dalawa lang binoto ko senador. Ako at saka si Gringo Honasan. Wala na iba. So, this is the very first and the very last. Kumbaga, tinanong niyo ako about my opinion with Harry Roque. Ito na sasabihin ko. Ngayon, Harry, kung magre-rebat ka dito sa sinabi ko, araw-arawin kita. Baka hindi mo ko kayanin. Ako, marami akong milyon-milyon supporter ko na nakikinig sa akin. Sa'yo, wala. Umaasa ka sa public, Umaasa ka sa public, ano tawag dito? Yung paawa sa publiko. Sympatya. Public sympathy.